Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, napakalaki na pala ng gastos ng Amerika dahil sa giyera nila sa Iran. 29 billion dollars na pala ang nagasto. 29 billion dollars, napakalaki niyan. Magkano ba yan sa peso? Paki compute mga kababayan. 29 billion dollars times 61 yata ngayon ang dolyar eh. Kaya marami ang nagpasasalamat kay Trump sa giyera dahil tumaas ang dolyar. Yung mga nagtatrabaho sa labas, ang laki-laki ng sweldo. Ganon din ang mga content creator na nasa labas na dolyar ang sweldo. Ay nagpapasalamat kay Trump dahil sa giyera ay tumaas ang dolyar. Well, hindi masaya ang publiko ng Amerika. Ang mga tao sa Amerika, mamamayan ng Amerika, hindi masaya dahil sa napakalaki ng gastos ng giyera na ito. Na sabi nila ang layo-layo ng Iran, bakit ginira ni Trump? Siyempre naman ang rason diyan ay death to America. Yan palagi ang sigaw ng mga Iranian na yan, na death to America. Kaya nga nag-imbento sila ngayon, gumawa sila ngayon ng nuclear bomb, nuclear missiles, ballistic missiles, hypersonic missiles. Lahat na lamang ng mga destructive na missiles ay ginagawa nila. Yan ay para talaga to wipe out America and Israel on the face of the earth. Mga kababayan, kaya dapat lang ang ginawa ni Trump ay tama yan para maprotektahan ang buong mundo, hindi lang ang Amerika. Kaya nagiging ano nga si Trump ngayon superhero na ang tawag sa kanya dahil kahit takot yung kanyang mga kaalyado na NATO ay sulong-sulo na talagang inatake ng Amerika ang Iran, kaya nangyari ang gulo na ito. Well, pakinggan natin, merong sesyon yata to sa Senado sa Amerika. Pinagdebatihan ang budget na nagastos 29 billion plus hihingi pa daw si Trump ng 1.3 trillion para sa sinasabing modernization ng kanilang depensa. Ito yata yung tinatawag na Golden Dome ni Donald Trump na hihingi siya ng trillion dollars para sa paggawa nito. Ang Golden Dome ay parang pinalaking Iron Dome ng Israel. Nakita kasi ni Trump na magandang Iron Dome ng Israel, ginaya ito pero sa mas malaking proportion. So ito, pakinggan natin, UN TV, pasok. At the time of testimony from the House, it was $25 billion. But the Joint Staff Team and the Comptroller Team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. 3 bilyong dolyar sa loob lamang ng 2 linggo. Mula sa 25 billion US dollars, umaabot na sa 29 billion dollars ang nagastos ng United States government sa laban nito sa Iran. Sa budget hearing ng US Congress, kaugnay ng hinihinging 1.5 trillion US dollars na defense budget ni US President Donald Trump, sinabi ni Pentagon Acting Comptroller at Chief Financial Officer Jules Hurst III na ang nasabing pagtaas sa gastos ay ginamit sa pagre-repair at pagpapalit ng mga kagamitan na nasira sa giyera at ang suporta ng pamahalaan sa regular na operasyon ng mga tropa ng militar. Hindi pa aniya kasama dito ang mga damages o kabuuang pinsala ng digmaan dahil kasalukuyan pang inia-assess ng War Department. Kasi ang US ay mayroong frozen assets galing sa Iran. Yung mga assets na yun, 120 billion ba yun? Dollars na frozen asset sa Iran na nandyan sa Amerika at sa iba't ibang bansa. 120 billion kahit kalahati lang doon ang makuha ni Trump, mga assets na nasa Amerika ng Iran. Yun ang igagastos sa giyera, hindi yung pera ng Amerika. Yung frozen money or assets ng Iran na nakuha, na freeze, ay yun mismo ang ibalik sa kanila. Ibig sabihin, lutuin ang Iran sa sariling mantika. Diba yun nga yung palaging nilalagay nila sa kanilang kondisyonis sa peace deal. Palaging nakalagay diyan, sinulat ng Iran na kunin namin pabalik yung frozen assets. Yung mga assets na freeze diyan sa Amerika at sa Europa ay kasama yun sa kondisyonis na lalagdaan sa peace negotiation. Kaya para sa akin, yun ang gamitin ni Trump para hindi magagalit itong nasa Kongreso pala to
para hindi magagalit. Kasi ang gagamitin mo na gera, na panggasto sa gera, ay pera ng Iran, ibalik sa kanila, missiles na, hindi pera. Diba? Yun ang magandang nalutuin mo sa sariling mantika, yung mga Iranian na yan. Balik tayo sa UNTV. Mr. Secretary, when can you share more formal accounting on the cost of the war? Mr. Secretary, when can you share more formal accounting on the cost of the war with Congress and with this committee? We'll share what we can. I think when it's relevant and required, we will share it. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni US Department of War Secretary Pete Hegseth na kasama sa hinihingi nilang pondo ay dagdag sweldo sa kanilang mga sundalo, 7% na increase sa buwan ng sahod ng US troopers na pinakamataas na increase sa US military. This budget also includes a historic troop pay increase, 7%, that builds on the pay increases that Congress has given in previous years. Suportado rin ito ni US Navy Secretary Hong Chau. Aniya, obligasyon ng Estado na bigyan ng maayos na gamit ang kanilang mga sundalo. We're currently at the forefront of history with a budget that will create the Golden Fleet, which renews that maritime dominance. We have an obligation to give our sailors and Marines the very best equipment to do their jobs. Ayon kay Hegseth, ang layo ng digmaan ay tapusin ang mahigit apat na ito nga yung dekadang sinabi agresyon ng Iran mamamayan sa at Amerika pigilan na silang bakit mag-armas atakihin natin ang nuklear. Iran, hindi naman tayo inatake. Mali ang sinabi na yan. Dahil 40 years na nagsuffer ang Amerika sa mga pakunti-kunting pag-atake ng Iran. Di ba yung mga human bomb, yung mga suicidal bomb na merong nilagay na mga bomba sa katawan, bigla na lang papasok sa mga government building sa Amerika at biglang sumabog, kahit sa mga, 'di ba, sa mga marathon race kung saan merong maraming tao, ganoon din, nagpapasabog din sila doon. 40 years na terrorism na ang ginawa ng Iran sa Amerika na hindi alam ng mga Americans, 'di ba mga kababayan, dahil nagbibingihan. Kaya ito yung presidente kasi na si Trump, siya yung Salvador del Mundo Siya yung Salvador del Mundo, ibig sabihin Savior of the world. Kung wala si Trump, walang mga bayag ang mga naunang presidente, hindi nila kayang magipagdigma sa Iran. Yan ang katotohanan yan. Lalo na yung Barack Obama, ibang pala ang agenda nun Si Biden naman ay okay lang, pero isilipi. Natutulog Sabi ni Trump, isilipi Biden. Yung isa naman, Barack Hussein Obama konektado sa terorista. Kaya nagkaganito ang Amerika dahil sa mga nauunang presidente na hindi talaga all-American. Hindi talaga siya true American na katulad ni Donald Trump na talagang ang mga ninuno niya ay talagang Amerikano. Alright, so ako'y magpapaalam na. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sa balita ng UNTV, pag-comment na lang sa ating comment section. Sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.